여러분 안녕하세요. 첼로쌤입니다. And so kung bago ka dito sa channel ko, welcome. This is 첼로쌤. And here we have 50 lessons to study Korean. That is a compressed lesson from beginner to advanced level. So nasa lesson 4 tayo today, okay? And today, kailangan i-ready mo ang sarili mo dahil medyo madugo yung magiging topic natin, and that will be about numbers. Numbers, besh, numbers. Pinangako natin i-shout out. Shout out to May Warain Apertan, Noel, nandito kasi sa likod ng phone yung ko, yung listahan. Noel Peralta Abbas Solo. Ayan. And Cedric, wala siyang apelido. Kamag-anak mo ba si, Black 9? So, guys, welcome. Salamat sa pagsubaybay sa ating lessons. Yung talaga inurong ko yung camera ngayon. Okay. So, before we start, kung naka-attend ka last meeting natin, no nakaraang klase natin, meron tayong homework. Tama? And sa homework natin ngayon, meron akong additional na ituturo dun sa mga tenses. Okay? So, we will check the homework. Yan. Comment down naman kung ilan ang score mo pagka-check natin. Ayan. And then, ayan, meron pa akong isang future tense na may ituturo sa inyo, pero mabilis lang. Kasi maraming future tense, guys. Ayan. So, after nun, diretso na tayo sa numbers, which is yung 1 to 1 million. Yes, hindi ka nagkakamali. 1 to 1 million ang aaralin natin today. Okay, let's check the homework. So, remember the homework. We have 공부하다, 청소하다, 입다, and then 만나다. Bakit 만니다 to? 만나다, and ikta. And so, gawin muna natin siya in yung ending na mga yo. Okay? So first, let's have 공부하다. 공부하다. So present tense will be 공부해요. 공부해요. Past tense. Kita ba guys? 공부했어요. 공부했어요. And then future tense is 공부할 거예요. O, diba nagkasya siya? So, 공부해요, 공부했어요, 공부할 거예요. Okay? And then, 청소하다. That is, 청소해요. Pangit ng sulat ko pag dito. 청소해요, 청소했어요. And then, 청소하다 plus real. Ay, ano ba yan? Real. 청소할 거예요. 할 거예요. Okay, 청소할 거예요. See that? Then, 입다. Guys, this is 입다. Hindi ibta. Diba, hirap na hirap kapag ibta kasi mali siya. So, this is, since biyop siya, P sound siya dahil ang katabi niya ay consonant. So, ibta, yung second sound ng biyop yung kukunin natin. Ibta, and then, present tense, so we will add, ayo, oyo, or yoyo, heyo. We will add, oyo, kasi ang vowel niya ay I. Okay? So, wala ng tinta. Iboyo. So, kanina, P sound siya kasi ang katabi niya ay consonant. Ngayon ang katabi niya na ay vowel, B sound na siya. Iboyo. So, past tense will be ibosoyo. Okay? Future tense, tapos koyeyo. Okay? Number 4, 만나다. Guys, again, hindi siya manada kasi magiging ito yon. Manayo. Ayan. So, anong difference nila? Mannayo, sa present tense, this is manayo. Mannayo. Manayo is from manta, many. Yan. Mannayo is to meet. So, since dalawa yung neon sound niya dito, para ka magpo-post, parang i-emphasize mo talaga na dalawa yung neon niya. So, man, tapos nada. Mannada. Present tense, that is mannayo. Mannayo.
Ito naman, manayo. Yan yung present tense ng manta, which means to be many. Yan. So, yun ang pinagkaiba ng pronunciation nila. Mannayo, itong to meet. Tapos yung isa naman, manayo. Manayo. So, double N ito, mag-i-post ka dun sa unang N. Mannayo. Okay? So, present tense, mannayo. Past tense, manasoyo. 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 Future tense, manalkoyeyo. Manalkoyeyo. Okay? And then, dito na tayo number 5. Ikta. Ikta. Okay? Hindi siya ilgta. This is ikta. Okay? Pero, pag nilagyan na natin siya ng vowel, yan. So, present tense is ilgoyo. Ilgoyo na siya. So, meron ng sound itong riul. Tapos, itong sound ng giyok, yan, dahil meron na siyang vowel na katabi. So, ilgoyo. We add oyo kasi ang vowel niya ay i. Diba? So, ilgoyo. Past tense. Ilgosoyo. Gosoyo. Future tense. Gulkoyeyo. So, this is 3, 6, 9, 12, 15. Sinong naka 15? Ayan. So, may another 15 set pa. So, total of 30. Ano kaya ang score mo? Yan. So, sa first part, sinong naka 15, over 15, comment down. Yan. Punta na tayo sa next part, which is yung higher na sa kanya. So, di ba ang dapat i-add is biyup nida. Yan. Nahihirapan ba kayo guys sa posisyon ko? Ako din nahihirapan. Biyup nida, and then sumnida. Biyup nida, sumnida. Okay. Parang mas madali dito. Ay naman pala, mas madali pala dito. From kungpuhada, it will become kungpuhamnida. So, biyup nida kasi natapos yung kungbu sa vowel sound. So, kungpuhamnida, and then past tense, kungbuhesumnida. So, yung bagay sa hesoyo, het na lang siya dito natira. Tapos, yan natin ang sumnida. Hindi ko na masyadong explain to guys ha, kasi number naman yung topic natin ngayon, checking lang tayo ng homework. Okay, so kungbuhesumnida. Tapos, yung tinuro sa inyong future tense is yung getsumnida. Tama? So, kungbuhesumnida. kungbuhesumnida. Okay, we'll study. The next, 청소하다. 청소하다, to clean. So, 청소합니다. Past tense, 청소했습니다. 청소했습니다. Future tense, 청소하겠습니다. Okay. Next, ita. So, where? So, 입습니다. Kasi natapos siya sa consonant. So, sumnida. 입습니다. So, past tense. 입었습니다. 입었습니다. Future tense. 입겠습니다. Getsumnida. Number 4. Ano, nakakailan ka na? Number 4. Malabo ba guys? Medyo naghihingalo na yung ano ko yung marker ko. Number 4, manada. We have manamnida. Nida. Tapos, future tense, manasumnida. Oh my gosh, naririnig niyo yung kulog. Yan. Tapos, past tense pala to, sorry. Then, future tense, mannagesumnida. Okay? And then, ikta will become iksumnida. And then, 읽었습니다. Future tense,
습니다. Ayan. So, nakailang kayo guys? Sinong naka-another 15 points? So, total of 30 points. And so, 30. Naka-30 ka ba? And so, I mentioned kanina, meron akong ituturo sa inyo na isa pang future tense. Okay? Na pwede mong ipalit sa getsub니다. Kasi yung getsub니다, higher. Yan. So, from 공부하다, pwede siyang maging 공부. Diba yung hada is 할 거예요? Yan. So, 할 겁니다. 공부할 겁니다. Future to future. Yan. Tapos, yung isa naman ay 청소할 겁니다. Future tense. Okay? So, kung sino yung mas higher sa gesub니다, tsaka yung 겁니다, mas higher yung gesub니다. Okay? Sa mga classes, sa mga office, kaya mas madalas siyang ginagamit. Then, 입다 is 입을 겁니다. 입을 겁니다. 만나다 만날 겁니다. Tapos, 읽다 읽을 겁니다. Yan. Okay? So now, we're done with that. Punta na tayo sa topic for today, which is about numbers. Sa Pilipinas, meron tayong ginagamit na tatlong numbers. Yes, tatlo, di ba? So first, we use English, ayan. Pangalawa, Tagalog. And pangatlo, yung Spanish, tama? Nagbibilang din tayo using that. So English, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos Tagalog, 1, 2, 3, 4, 5. And then yung Spanish, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung ginagamit natin, di ba? But here in the Philippines, di ba? We can choose or interchangeable kung gagamitin ba natin ay English, di ba? Or gagamitin ba natin ay tawag dito, Tagalog, or ang gagamitin natin is yung yung Spanish, di ba? Kasi tayong mga Pilipino, we are natural multilinguals. Yes, di ba? So totoo 'yan, di ba? We know, we are very familiar with the languages ng even sa language ng ibang language. Maybe we are not fluent in Spanish, but we know a lot of Spanish words. Tama? Kasi some of the words nila is yun din yung ginagamit natin dito. And we are also fluent in English, or maybe not so fluent, but we are very well-oriented sa English kasi yun yung ating like second mother tongue, right? And syempre, sa Tagalog or yung Filipino language natin. Diba? So, unlike here in the Philippines, we can choose kung alin dun yung gagamitin natin. In Korean numbers, diba, you cannot choose kung ano lang yung gusto mong gamitin. Ay, mas madali yung Sino-Korean na lang gagamitin ko. O kaya naman, mas memorize ko yung native Korean na lang yung gagamitin ko. So, hindi pwede. Kasi meron silang mga specific na gamit. So, nabanggit ko na kung alin yung dalawang klaseng numbers in Korean, which are the Sino-Korean number and the native Korean number. Now, let's study kung ano yung gamit nilang dalawa. So first, Sino-Korean numbers. Sino-Korean numbers are Chinese-based number. Kung papakinggan mo yung Chinese na 1 to 10 nila, sobrang close ng ng number. So 1 to 3 lang kasi yung alam kong bilangin sa Chinese. So kung bibilangin mo yung 1 to 10, kung pakinggan mo yung 1 to 10 nila, this is very close sa Sino-Korean number. And then sa Sino-Korean number, ginagamit siya for dates, yan, sa money, address, phone numbers, and yung mga numbers na above 100, as well as minutes, seconds, and then floor. So, mga floor sa building. So, Sino-Korean, again, ayan, siya yung based dun sa Chinese numbers. If you could remember, di ba, nung tinuro ko sa inyo yung Hangul, ang history ng Korean letters ay before, humihiram lang sila ng characters mula sa China, di ba, yung Hanja. Then, until King Sejong invented the Hangul. Ngayon, so, ginagamit pa rin yung Sino-Korean numbers. Yan. And then, pangalawa naman, native Korean numbers. Ito yung pure or original Korean. So, ito talaga yung from the word itself, native, di ba? So, ang native Korean numbers, guys, 1 to 99 mo lang siya magagamit. So, if you need to use 1 to, 100 plus, pero kasi sabi dito, di ba, it is used for number of items. So, paano kung yung items mo is lagpas ng 99? Paano natin gagamitin si native Korean numbers? So, mamaya I will explain that. And then, ito, native Korean numbers din ang gamit mo sa hour. And
sa pagbibigay ng age or pagsasabi ng edad mo, you will use native Korean numbers. Okay? Unahin muna natin ang Sino-Korean numbers. By the way guys, numbers in Korean is 숫자. 숫자. Okay? So here are the Sino-Korean numbers ng 1 to 10. Okay? Number 1. Very easy lang ang Sino-Korean number kasi lang sila, isang syllable lang sila. So number 1 is il. And so not ear, but il. Okay? Il. Then 2 is e. 3, sam. Okay? By the way, ito din yung sam na nakikita mo sa brand na Samsung. Okay? And that means 3 stars. Okay? So sam. Okay? And then 4, sa. Tinanggal mo lang yung miyum. Sa. 5, u. Diba parang vowel sound lang? U. Yan. So, 1 to 5, il, i, sam, sa, u. Il, i, sam, sa, u. Okay, number 6. So, siguro magtataka ka, bakit may ryuk? Parang ang naturo lang naman yata sa akin or alam ko lang is yuk. Okay, so, ryuk is yung may parang real sound sa itaas or sa unahan is only used kapag ang 6 ay kasunod ng 5. So, ang purpose niya lang is for the ease of pronunciation. So, pag nakarinig ka ng Koreanong nagbibilang ng 1 to 10 or magkatabi yung 5 and 6, hindi mo maririnig sa kanya yung oyuk. Instead, you will hear oryuk. Okay? So, you will only use ryuk kapag magkatabi sila ng o. Okay? Pag ang nasa unahan ay o or 5. Okay? So, oryuk. But independently, you will use yuk for 6. Yuk songje. Charot. So, yuk. Yan. Yuk is 6. Then, 7. Chill lang. Tamang chill ka lang sa number 7. Yan. And then number 8 is pal. Again, this is PH sound. Pag nagkamali ka at nabanggit mo ay bal, ayan, ano na yon? Paano yung tinutukoy mo doon? Okay? So this is pal. Okay? And then number 9, gu. Then ship. Okay? So, if anyone here who's watching na hindi pa masyadong familiar sa Hangul, kasi guys, you will never see me using romanization kasi gusto ko ma-familiarize lang kayo sa Hangul. So, meron akong video, lesson 1, kung paano magbasa at sumulat in Hangul. Balikan mo na lang siya. Ayan, okay? So, 1 to 10 is il, i, sam, sa, o, ryuk, chil, pal, gu, ship. Again, il, i, sam, sa, o, ryuk, chil, pal, gu, ship. Okay? So, before we move to 11 to pataas, okay, kailangan memorize mo na muna to. So, let us memorize. Sasabayan kita. I-memorize natin sila. So, let's count 1 to 10. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Sige, sabayan mo ako. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Il, i, sam, sa, o, yuk, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okay, so that is Sino-Korean number. Ngayon naman, ano tayo? 11 pataas. 보여줄게 먼저 따라지나 보여줄게 훨씬 더 예뻐진 나 바보처럼 사랑 때문에 더는 너 때문에 존재할래 So, in counting numbers from 11 pataas, madali lang siya. So, remember, what is 10? 10 is ship. Ship, right? Ship.
Ship. Okay, so what you will do, kung gusto mo sabihin 11, kumbaga para siyang 10 plus 1 equals 11. Pangit ng sulat. 10 plus 1. So, 1 is il. So, ship plus il, that will become shibil. Okay, so by the way, pag pronounce mo siya, although this is a combination of ship at saka il, pag pronounce mo siya, hindi siya ship-il. Instead, this will naturally become shibil. Shibil. Okay, piyup sound siya. So dahil may katabi na siyang vowel, ang sound na kukunin niya is its first sound. What is the first sound of biyup? B, right? So, shibil. Shibil. So 11 is shibil. Shibil. Paano pag gusto mo namang sabihin 16? So, ganun pa rin. 10 yung ship plus 6. Yan. So, parang 10 plus 6, 16. Diba? So, ship plus yup. So, hindi mo naman kailangan yung riyok dito kasi hindi naman siya O. Okay? So, ship plus yup, you now have ship tsaka yuk. Paano i-pronounce to? Remember, ang sound ni biyup, yan, ni biyup ay explosive sound ito. So, these are the rare instances wherein biyup will sound like M. Katulad dun sa imnida. Diba? Ibnida, imnida. Diba? So, here, hindi siya ship yuk. Instead, ang basa sa kanya ay shimyuk. 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 Okay? 16 is shimyuk. Ship, tsaka yuk, shimyuk. Okay? Paano pa gusto mong sabihin? 19. So, 10 plus 9, 19. Diba? So, 9 is gu. So, ship plus gu. Here, hindi naman siya magiging shimgu. Okay? As is lang siya, shipgu. Shipgu. Okay? Shipgu. So, 19 is shipgu. How about, if gusto mong sabihin ay 20. 20. So, 20, kailangan pa rin natin si ship doon. But ang 20, ang first digit niya ay 2, right? And 2 is E. E. So, E, sige, gawin na lang natin 29. Yan. So, basically, hindi siya ganyan. Hindi siya literally na 2 plus, yan. Kasi 21 na yan, labas niyan. Pero, ang pattern niya, parang ganito. Start ka dun sa first digit, which is E. Yan. E, ship, gu. So, E-ship, that is 20. 20. Yan. 20. E-ship. E-ship, 20. Lagay mo ng gu. That is 29. Or, E-ship, gu. E-ship, gu. If I want to say 30, 30, first digit, 3. That is sum. Sum. Tapos, kailangan ko yung ano. Kasi 30. Kailangan ko yung 0 ng ship. So, plus ship. So, sum ship is 30. Sum ship. Sum ship, 30. Pag gusto kong sabihin 35, so, yung 30 ko, dadagdagan ko lang ng 5. So, I now have sum plus ship plus O. I have sum shibo. Okay. Sum shibo. Sum shibo. Okay. Sum ship O. Sum shibo. Okay. So, that's how you say sign of Korean numbers. Pag gusto mo namang 90. 90. Sige, isa-isahin natin. 20 is, ang 2 ay E plus ship. So, 20 is E ship. 30, 3 is sum plus ship. So, I now have sum ship. Sum ship. 40, 4 is sa plus ship. I now have sa ship. 50 is O plus ship. I have O ship. Okay.
Same with 60 to 90. Okay? So ngayon, punta na tayo sa 100. 100 in Korean is pek. 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 Okay? Pek. 1,000. Chon. 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 So, kung sa atin, ang pinaka-highest digit na meron tayo for money is 1,000, di ba? Wala naman tayong buong 5,000, di ba? Pero sila, meron silang 10,000. So, 10,000 is man. Man. Okay? Man. So, pek, chon, man. Pek, chon, man. So, tandaan, itong tatlong ito, 100, 1,000, chon, 10,000, man. So, to say 100,000 and 1 million, kailangan mo lang tanda itong tatlong to at kaya mo nang masabi yung 100,000 and 1 million. Paano? Okay, remember first, what is 100? Pek. What is 1,000? Chon. What is 10,000? Man. Pek, chon, man. Just remember these three classifiers, and then you will know how to say 1 million in Sino-Korean number. So ganito siya. How to say 125 in Korean. 125 in Korean. So first, dun ka muna sa 100. Ano yung 100? Pek. So, dahil 100 ay bek na, hindi mo na kailangan ng word na 1. 1 is il, right? Yan, so, lalagay mo lang ay bek. Yan, bek. And then, 25. How to say 25? Hindi lang siya i-o. I-o. So, instead, kailangan mo si ship. So, 25 is i-shibo. I-shibo, right? Kasi 20 is i-ship. 20, i-ship. Tapos 5 is o. Okay? So, pe, i-shibo. 125 is pek-ishibo. 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 So, paano pag naging 1,125 siya? So, ang mangyayari lang, ang 1,000 ay chon, right? Chon. Then add chon. Chon, pek, ishibo. Chonbek ishibo, 1,125. Chonbek ishibo. Ngayon, paano pag may numbers, pag hindi lang talaga bek? Sabihin natin 346. So, 346 is 3. What is 3? Sum. Tapos 100, kasi 300 siya. Sambek. Sambek. And what is 46? What is 46? 4 plus 4 and 6 is sa ship. Yan, sashimyuk. Sambek, sashimyuk. 346. Sambek, 300. Tapos sashimyuk, 46. Easy? Yan. So, sambek, sashimyuk. Paano naman pag 1,000? So, sabihin natin 2,450. So, 1,000 again. Ano yung 1,000? Chon. Dahil 2,000 ito, i-chon. I-chon. 400. Ano yung 400? 4 is sa. Then, 100 is pek. 50 ay o, ship, 오십. 오십. So, 이천 사백 오십. 2,450. 2,450. So, ano yung pangatlo nating classifiers na number? That is 10,000, di ba? So, pag ito naging 10,000, yan. So, hindi siya magiging shipchon. Walang ganon. So, instead, yung 10 here, di ba, may specific siyang word, and that is man. So, dahil 10 na siya, 10,000 is man, so hindi mo na kailangan maglagay ng 10 pa dito.
ng shipman, hindi. Man na lang yung ilalagay mo. So, man, sabek, o ship. 10,450. Okay? So, paano na pag 100,000? So, ito na yung tuturo ko sa inyo na technique. So, guys, Korean numbers, kung tayo nasanay tayo sa 3 digits, ang Korean numbers ay more on 4 digits. So, ang gagawin natin ay ganito. Sabihin natin ang number ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, ano yan 100. Pag binasa natin siya ng English, 123,456. Tama? But, in Korean, ganito siya. Para mabilang mo siya, ang gagawin mo, sabi ko nga is, 4 digits sila. So, you will first group the 4 digits. Ayan. So, group the 4 digits. Tapos, ano yung natira? Ang natira, 12. Diba? From 123. 12 na lang siya. So, this will become, again, here, what you put is baek. Tapos dito, chon. Then here, dito sa digit na to, man. Man. Kasi nga, 10,000. So, if 10,000 is man, 12,000 is she, kasi 12, shibi. Shibi man. Yan. So, parang hiniwalay natin siya. 12,000. Shibi man. Yan. 12,000. And then, itong natira, as is na lang siya. Ano yung as is niya? Yung 3,000 ay samchon. Hindi yan samchon na tito Samchon, 3,000. Tapos, 456. 400 muna is sabek. 56 is o shimyuk. Sineparate muna natin yung 4. Ang natira, yun yung magiging man. Right? Man. So, sa atin, 123,000 siya. Pero sa kanila, 12, ano lang siya, diba? 12,000. So, shibi man. Shibi. Man. Yan. Tapos, sam, and then chon. And then, pek, 400. Tapos, yung second last digit na siya. So, 123,456 in English, di ba? So, sa kanila, that is parang 12 na 10,000. Ayan siya. So, ishibiman, samchon, 3,000, samchon, sabek, 400, then 56, o shimyuk. Okay? So, paano na pag 1 million? Here, di ba dapat dito, pek. Tapos, dito ay man. Tapos, ito naman. So, dinivide mo na siya. 100. Diba? 100 ang natira. So, 100 is pek. Then, ano na lang yung natira natin? Ito pala dapat yung man. Ang natira na lang natin is 1,000. Di na natin kailangan sabihin yung back dito na 100 kasi wala naman siyang digit dito. So, ito kinuha natin 100. Diba? Tinanggal natin yung first digit. So, meron tayong naiwan na 100. Kaya, we wrote back. And then, here, itong natitirang ito ay man. So, 1 million in Korean is pengman. Again, pronunciation, it's not pekman. Remember, giyok, kapag katabi niya ay miyum, only lang pagkatabi niya yung miyum, nagiging NG sound siya. So, this is not bekman, instead this is pengman. Okay, 1 million. So, let's see kung may ibang digits. So, the number here is 2,523,423. Paano to sasabihin in Korean? Kaya pa, besh? Naduduling na ba sa mga numbers? Yan. So, let's do yung strategy natin again kanina. Remove the first 4 digit. Hindi ma-remove. I-group mo lang sila. And then, may naiwan na sa yung digit na ito. Itong tatlong to. So, as is mo lang silang babasahin. Imaginein mo walang kuwit dito. So, pag binasa mo to ng ganito lang, this is 252. Tama? How to say 252 in Korean? That is, 2 is E, 100 is pek,
Then, 52. So, 200, ibig. 52 is O, sheep, E. O, sheep, E. Okay? So, 252. Ibig, O, sheep, E. So, may iwan lang ba siyang 252 dyan? So, bago ka magpunta dun sa next na digits niya, yung naiwan na 4 na digits, kailangan mo muna siya ditong lagyan ng man. So, parang 10,000 na 252. Ganun siya. So, ibig, O, sheep, E, man. Ibig, O, sheep, E, man. Ibig, 200. O, sheep, E, 52. Okay? And then, man. 10,000 na 252. Okay? So, 10,000, 252 times 10,000, that would be 2,520,000. Oh, math! Okay? So, meron na tayo. Nakuha na natin yung naiwan na 3 digits. Yan. So, solve na natin yung natira pa na 4 digits. So, ang gagawin lang natin sa kanya is, as is lang. This is 3,000. 3,000 is samchon. Samchon. Then 400, sabik. And then 23, sam. Haba, di ba? So, 2,523,423 is ibig o shibi. Ibig o shibi. Ayan. Ano ba? Ayan, ito pala 3. Ibig o shibi man. Man. Ibig o shib. I. Man. Okay? Man dito. Tapos, 3,000. Samchon. And then 400, sabik, 23, ishib, sam. Carry. 1,562. Go, solve it. How to say 1,562? 1,562. Okay na? May answer na? Okay. So, 1,000 is chon. Hindi mo na kailangan lagyan ng 1 or il sa unahan kasi understood na yan kasi 1,000 nga. So, chon. So, 500 ka muna. 5 is O. Then, 500, pek. O, pek. Then, 62 is 6, yuk. 60, sheep. Tapos 2, E. So, 1,562, chon ubek, yuk shibi. Chon ubek, yuk shibi. So, 1,562. Kuha mo yarn. So, gawin natin siyang 10,235. Go. 10,235. 5, 4, 3, 2, 1. What is 10,000? 10,000 is man. Tapos 200, ibig. 35, shibo. Samshibo. Okay? So, 10,000 man. Hindi mo na siya kailangan ng 10 na word kasi 10,000 itself is man. And then 235, ibig sa shibo. Ibig sa shibo. Okay? How about 18,000? Dali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, dahil 2 digits siya dito, 18 is shipal. And then, anong lalagay natin? Man. Okay? Kasi, remember, kung ganak siya ni 10,000, dinagdag mo na ng 8. 18,000 siya. So, man pa rin dito. Yan. Kasi 2 digits sila. So, 18,000 is shipalman. 18, shipal. And then, 1,000, man. Okay? So, parang 10,000, dinagdagan mo ng 8. That is 18,000. Yan. So, man. 965,200. 965,200. So, again, paano gagawin mo? Remove the, or group the 4 digits. So, ang naiwan sa'yo ay 96. How to say 96? In Sino-Korean, you say
Kushimyuk. Kushimyuk. 96. Kushimyuk. Tapos, ano yung dapat nating i-attach dito? Man. Kushimyuk man. Then, 5,000. 5,000 is Ochon. Ochon. And then, ang naiwan, 200. How to say 200? 2 is I. And then, 100 is Bek. So now, 965,200. In Sino-Korean, that would be Kushimyuk man. Kushimyuk man. Yan. Then, Ochon. Ochon, Ibek. Kushimyuk man, Ochon, Ibek. So, 965,200. Kushimyuk man, Ochon, Ibek. Now, let's go to native Korean numbers. So, ito yung familiar ka. Ito yung mga naririnig mo sa K-drama. So, 1 is Hana. Hana. Parang pangalan lang. Hana. Hana. 2, Tul. 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 Okay. 3, Set. 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 4, Net. 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 Diba? Parang katunog lang ng English to. Set and then net. And 5, Tasot. 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 Okay. 6, Yosot. 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 7, Ilko. 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 8, Yo. And then tol. Hindi siya yodol. Yodol lang siya. Yodol. 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 9, Aho. 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 9 is Aho. 10, Yol. Yol. Hana. Tul. Set. Net. Dasot. Yosot. Ilgop. Yodol. Ahop. Yol. Hana. Tul. Set. Net. Dasot. Yosot. Ilgop. Yodol. Ahop. Yol. So, by the way, pagdating naman sa pronunciation, kanina, di ba, yung O tsaka ryuk, pag magkasunod, o ryuk, di ba, nagkakaroon siya ng real sound, yung yuk, yung 6. This time naman, yung 3 and 4, meron din siyang irregularity sa pronunciation kapag magkasunod sila. So, instead of setnet, ayan, ang naging tunog niya ay parang sennet. Sennet. Parang, kumbaga, yung shiyot dito sa set, para siyang naging N sound, neon sound. Sennet. Sennet. Okay? So, hanadol sennet. Sennet. Not setnet. Okay? Only pag magkatabi sila at mabilis yung pagkakapronounce sa kanilang dalawa. So, para lang maging smooth yung pronunciation, naging sennet siya instead of setnet. Okay? So, pag nag-count ka, hanadol sennet, dasot yosot, yodol ilgo pahopyol. So, napansin nyo doon, sennet. Hanadol sennet. But, if independently naman, kunyari, gusto mong sabihin ay 5, tsaka 4, 5 and 4, hindi 54 5 and 4 lang. So, you can say tasot net. Tasot net, ayan. Or 5 and 3, gusto mo sabihin yung 5 and 3, tasot set. Tasot set. Okay? So, doon lang siya applicable. So, let's memorize. Kaya ba? Kayang ma-memorize in 1 minute? Sige, sabayan ko kayo. Let's memorize. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net. So, diba, isa-isa lang sila, kaya set, net lang siya. Set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Hana, tul, set, net, tasot, yosot, yodol, ilgo, ahop, yol. Okay, so memorize na ang 1 to 10. So now let's look at how to say 11 to 19. So katulad lang ng rule ng Sino-Korean numbers kanina, to say 11 to 19, ganito siya. Take note, 11 to 19 lang yon. Kasi merong ibang rule sa 20 pataas. So 10 in native Korean number is
Yol. Yol. Okay? So 10 is yol. Then if I want to say 11, so 10 plus 1, ba? 1 is hana. Hana. So put them together, you now have yol and then hana. Pronunciation, yorana. Yorana. So, although H or hiyot here is a consonant, diba? Masyado siyang soft na, almost wala na siyang tunog, kaya ang nakukuha na natin is yung vowel sound na katusunod niya, which is a. So, that's why nagiging R sound yung real dito. So, yon, instead of yolhana, pronunciation would be yorana. 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 Okay? So, 11 is yol and then hana, yorana. Pag gusto natin sabihin 15, so kailangan ulit natin yung 10, then 5. So 10 is yol, plus 5 is tasot. So you now have yol tasot. Yol tasot. Yol tasot is 15. Yol tasot. 15 yol tasot. Pag gusto mo sabihin 19, you need 10, tsaka 9. So, yol. 9 is, anong gu? Sino-Korean yon. Ahop. Kala mo di kita narinig ah. Ahop. Okay, ahop. So, you now have yol plus ahop. Yorahop. Yorahop. Yol, and then ahop. Yorahop. Okay? So, madali lang yung 11 to 19. Now, how to say yung 20 pataas. So, pagdating naman sa 20 to 90, yan, meron silang specific names. So, another memorization na naman ito. Okay? So, 20 to 90, ito ang kanilang mga pangalan. 20, that is sumul. 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 So, ang pinagkaiba ng Sino-Korean, i-add mo lang siya 2 plus 10, meron ka ng 20, di ba? Meron ka ng i-ship. Diba? So, 20 na yon. But here, in native Korean numbers, meron silang sarili nilang pangalan. So, the name of 20 in native Korean number is Sumul. Su, and then mul. Sumul. 30 naman, that is Sorun. 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 30 is Sorun. Sorun. 40, ang name niya ay Mahun. 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 50 naman. So, madali siyang tandaan kasi siya lang yung one syllable sa kanilang lahat. Diba? So, pag binasa mo to, this is a combination of shiyot, tapos we, and then niyun. So, hindi siya swin. Instead, ang basa sa kanya ay shin. Shin. Again, the pronunciation of this one is shin. Shin. Okay? So, 50 is shin. 60, Yesun. 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 50, Il plus Hun. Il, Hun. Pag pre-announce mo siya, Iren. Iren. Ilhun, Iren, 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 Ilhun. Diba? Irhun. Iren. Okay, so Iren is 70. 80, Yo plus Dun. Yodun. Yodun. 90, Hun. Ahun. Ahun. Ahon. Hindi, ito. Hun siya. Hun. Siya hun. Ahun. Ahun. Okay? So, 20 to 50, kailangan mo talaga siyang i-memorize. Wala akong clue na mabibigay sa'yo dyan. Unless na 20 is su, tapos mul, water. Diba? Yan. So, sumul. Tapos ito, sorun. Then, mahun. Then, 50 is shin. Yan. So, ang clue na mabibigay ko sa inyo is 60 to 90 para mas mabilis nyo siyang matandaan. So, remember, what is 6 in native Korean numbers? Native Korean number ng 6 ay yosot. Yosot. Right? Yosot. So, yosot. Now, yosot, parang ang abbreviation, ang kanyang key letters doon, parang Y and then S, di ba? Yosot. Then, you can also have that Y and S there as a marking ng 60. So, Y and S there is Yesun. 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 6, Yosot. 60, Yesun. 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 So, sa akin, ganun ko siya na-memorize noon. So, I don't know lang kung helpful din siya sa inyo. Yan. And then, 70,
Remember what is 7 in native Korean numbers? 7 is ilkop. Ilkop. Now, remove the kop there. Naiwan yung il. Tapos, palitan mo yung kop ng hun. Il-hun. Irun. Irun. Tama? And then, sa 80 naman, 8 is yodol. Yodol. Yodol, right? So, tanggalin mo yung dol doon. Tapos, ang naiwan ay yo. Yung dol, palitan mo ng dun. So, from yodol, siya ay naging yodun. Yodun. Okay? And then, 99 is ahop. Ahop. So, tanggalin mo yung hop. Then, naiwan yung a. Yung hop, pinalitan natin ng hun. Now, 90 is ahun. Okay? Let's have a game. So, I will say the English number and then sabihin nyo sa akin kung anong number siya. Comment down. Okay? So, what is 80 in native Korean numbers? 3, 2, 1. The answer is 80 is yodun. Yodun. Okay? What is 30 in native Korean numbers? 30, 3, 2, 1. The answer is sorun. Sorun. Okay? What is 90 in native Korean numbers? 3, 2, 1. 90 is ahun. Ahun. What is 50? 50? 3, 2, 1. Answer is shin. Shin. Spelling niya ha. Shin. Okay? And then, what is 60 of native Korean numbers? 3, 2, 1. The answer is yesun. 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 Okay, how about 40? 3, 2, 1. The answer is mahun. 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 Okay, how about 20? 20 is sumul. Sumul. Okay. So ngayon, alam mo na yung 20 to 90. Let's try naman ay combine sila sa ibang numbers. For example, I would like to say my age in native Korean. Kasi nga native Korean ang ginagamit pag nagsasabi ng age. Now, I will write my age and guess what it is in English. Okay? So, 저는 여섯 살입니다. Okay, so, huwag mo na kayo mag-focus dun sa ibang, dito lang muna. So, the number is 26. 26. So, ilang taon na ako? Sumul is 20. And then, yosot is 6, right? So, sumul yosot is 26. Okay, sumul yosot, 26. So, here, nilagyan ko siya ng chonon, which is I am. And then, sal. Sal is what you attach to say your age. Diba? So, sal. And then, imnida. M. Is RM, be verb. And so, sal입니다. So, 저는 26살입니다. Or, lower, 저는 26살이에요. Okay? So, how about your age? How can you say your age using native Korean numbers? Sige, pa-comment. Let's see. What's your age? Tingnan natin. Comment pa naman yung age mo in in native Korean numbers. And good. Ngayon, marunong ka nang magsabi ng age mo with the native Korean numbers. Yan. Siguro wala namang nasa ahun na dito, no? Ayan. Siguro maraming sumul. Marami ring nasa sorun or mahun. Maybe may shin. Yeah. So, this time naman, na-mention ko kanina that native Korean numbers are used to mention yung numbers of items, di ba? Kung ilan yung tao. So, in the near future, and sa mga susunod na lessons, mag-aaralan din natin yung mga counters. Yan, ginagamit siya, ina-attach siya sa mga numbers. Pero this time muna, let's remember yung gamit ni native Korean numbers. Si native Korean number, di ba, ang gamit niya is to attach kung ilang peraso yung isang bagay. However, native Korean numbers ay hanggang 99 lang. So, paano kung ang items na binibilang mo is 100 and above? Yan. So, ang gagawin mo na ngayon ay you will borrow Sino-Korean number. So, for example, I want to say 105 pieces. $105. So, 100 is 100 is pek, right? Pek. So, pek, and then 5 is, in native Korean number, tasot.
Pektasot. So you see it is a combination of Sino-Korean and the native Korean number. So, weird ba siya? No, it's not. Kasi nga ang rule is kapag native Korean, ginagamit siya sa pagbibilang kung ilang items. So sabihin natin, pektasot ke. Ke is the counter for ilang things. Diba? Sa things. So pektasot ke, parang we have 105 pieces. Ganon. 105 items. So pektasot ke. So 100. Pag gusto mo naman sabihin 200, sabihin natin 215. So, 200 is ibek. Ibek. Sino-Korean. Sino-Korean. Kasi 100 lang naman yung hiniram natin sa sa Sino. So, ibek. And then itong 15, we will use native na. 15 in native Korean number is yol tasot. Yol tasot. Okay. So, 215 pieces, yeah, you got 215. Okay, so ito yung mga instances wherein nagko-combine silang dalawa kasi nga native Korean ang gamit sa pagbibilang ng mga items. Okay? So for your homework, yun na lang, para di ako kasama sa screenshot lagi. So homework is, yung 1 to 5, you will translate them to Sino-Korean number. Sino-Korean number. Okay, 1 to 5 only, Sino-Korean number. And then, 6 to 10, you will translate them to native Korean number. Again, 1 to 5 is Sino-Korean number. Ito naman ay native Korean number. Okay? So, 1 to 5, Sino-Korean number. 6 to 10, native Korean number. So, let's see kung kaya mo na. So, yan yung homework natin for our next lesson. So, I hope na okay ka pa after this lesson. So, medyo madugo siya kasi nga numbers eh. Sino bang natutuwa sa number? Well, siguro maybe may ilan, diba? Ako talaga personally, I hate numbers. Pero wala tayong magagawa. Kailangan sa buhay yan. So, dahil marunong ka na mag-numbers, pwede ka na mag-shopping sa Korea. Charot. So, alam mo na how to read and write the numbers. Di ka na maduduga. Yan kasi alam mo nang basahin ito. Okay, so, I hope you've learned a lot today. So, if this video was helpful, kindly click subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And of course, don't forget to click the bulol na notification bell para updated ka sa mga classes natin. We have classes every Monday and then Thursday. So I will see you on Monday, next Monday, para sa ating lesson 6. So, lesson 6 natin, lesson 5, sorry. So, lesson 6 natin, hindi nasasakit yung ulo mo doon kasi it's all about basic expressions. Diba? So, basic expressions. So, same, basic expression lang pala, baka alam na natin yan. Maybe, you know the word, pero alam mo na ba kung paano siya nabuo? Even yung word na kamsamnida, alam mo ba yung literal meaning niya? Yung word na chesonghamnida, do you know its literal meaning? Ayan, so, iisa-isay natin yun para mas maintindihan mo kung ano yung meaning behind the basic expressions that we are using. Kasi mas magigets mo yung thought niya and mas magigets mo kung paano siya ginagamit if you know the story behind those words. Okay, kung paano sila nabuo, ano bang concept niya. Okay, so I will see you on our lesson 5. Annyeong kaseyo. Bye-bye.